Uy, sir! Gabi na po! Yan ang lagi kong naririnig tuwing gabi nagtatrabaho ako sa Camarasa. Magandang araw, Camarasa! Muli, ito ang inyong Teacher Bird o mas kilala sa tawag na Payasong Guro. Tulad ng isang payasong nagbibigay ng saya at mahika, ganoon rin dapat nating makilala o pasukin ang makulay na mundo ng pagbasa. Magandang araw! Sa palabas na ito, ibabahagi ko naman sa inyo ang aking pinagkakaabalahan tuwing gabi. Maraming nagsasabi na gabi na kung ako ay magtrabaho sa Camarasa. Minsan nga nakikita nila ako sa loob ng Camarasa Reading Center at sinasabihan ako ng, "Uy, nagabihan ka na, sir." Yan ang lagi kong naririnig sa kanila. Ngunit ang hindi nila alam, grabe ang pasasalamat kong may gabi. Dahil sa napakarami nating ginagawa, lalong-lalo na sa ating pag-aaral at sa ating pag may pasok sa eskwelahan, talaga naman gabi na lang yung oras natin para makapagtrabaho at mag-ayos-ayos dito sa ating Camarasa Reading and Learning Center. Oo nga, kung wala ang gabi, paano na kaya? Pero nagpapasalamat pa rin ako na binibigyan ako ng lakas ng ating Panginoon at magandang kalusugan upang magawa ko ang lahat ng ito. Bilang isang reading advocate at kung na mayroon na ganitong programa, isa talaga sa pinakakalaban natin ay ang oras. Halos kailangan budgeted yung oras natin para magawa natin ang lahat ng mga dapat gawin, lalong-lalo na may sinusunod tayong timeline. Pero ika nga, kapag nasa puso mo at nasa isip mo o buhay mo ang ginagawa mo, walang imposible o walang mabigat o di kaya naman walang mahirap. Lahat ay gumagaan, lahat ay nagiging madali at lahat ay nagiging masaya. Ika nga, you cannot give what you do not have. Kasama nito kung ano ka, sino ka, bilang isang founder o bilang isang tagapamanihala ng isang programa upang nang sa gayon ay maramdaman rin ito ng mga taong magtitiwala at sosuporta sa iyong layunin. Kaya ako sa 5 taon ng Camarasa, nagpapasalamat ako may mga tao talagang nakakakita ng tunay na bisyon ng programang ito. Alam nating napakahirap na ikwento o ipaliwanag sa iba ang sarili nating bisyon sa isang bagay. Pero ika nga, nandyan yung mahika, nandyan yung tunay na mismo na ang panahon ang magpapaliwanag sa kanila na kung ano ang pinakalayunin mo, kung bakit ginagawa mo ang mga bagay-bagay na ito. Kaya't sa mga magulang ko sa Camarasa, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtitiwala sa tunay na layunin ng ating programa, lalong-lalo na yung mga tao, mga pribadong personalidad at syempre yung mga kilalang taong sumusuporta at tumutulong upang nang sa gayon ay kahit papano mapunan yung ilang pangangailangan namin sa programa. Lagi kong sinasabi, pag malinis ang iyong layunin, malinis ang iyong intensyon, hindi ka papabayaan ng ating Poong May Kapal. Siya ang nakakaalam kung paano ka bibiyayaan. At gagamit siya ng mga taong magiging instrumento upang ikaw ay matulungan at magabayan na maipagpatuloy ang maganda mong ginagawa, hindi lamang sa iyong kapwa, kundi sa lipunang iyong ginagalawan. Kaya bilang isang founder ng Camarasa sa halos 5 taon, ako'y buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng naging instrumento upang tumagal ito ng ganitong panahon. At syempre, lalong-lalo na yung oras na sinuportahan kami ng Barangay Local Government Unit sa pamumuno ng aming kapitan at Sangguniang Kabataan Council. Yun yung isa sa pinaka na nagbigay lalo sa akin ng lakas at motibasyon upang ipagpatuloy ang ganitong programa. Balik tayo dito sa nangyayari sa gabing ito. Ika nga, ang gabi ang siyang nagbibigay sa akin ng sapat na oras upang magawa ko yung lahat ng aking mga tungkulin sa programang ito. Dito talagang minamaximize ko yung oras upang nang sa gayon ay magawa ko yung mga bagay na kinakailangan
lalong-lalo na sa lugar na kung saan aming pinagtulungan upang maitayo ang Cabarasa Reading Learning Center. Bunga ito ng aming IGP o yung tinatawag na Income Generated Project, na kung saan nagkaroon kami ng kauna-unahang Little Mr. and Miss Ambassador and Ambassadress of Cabarasa. Dito nagkaroon kami ng pagkakataon na makalikom ng kaunting amount upang maipatayo ang kauna-unahan naming Community Reading Center. At syempre, dinagdagan na lang ng inyong lingkod para lubusang maitayo at matapos itong aming kauna-unahang reading center. Ito yung laging sinasabi ko, lalong-lalo na kapag nagki-keynote speaker ako or nagsasalita ako sa harap ng napakaraming tao, mga estudyante man yan o mga magulang o mga kabataan, na iba ang mahika ng dala kapag ginagawa mo ang isang bagay ng may isip, puso at pagmamahal. Yung bang focus ka lang sa tunay mong layunin, yung bang wala kang ibang iniisip kundi ang maganda nitong maidudulot hindi lamang sa iyong sarili, kundi lalong-lalo na doon sa mga taong gusto mong matulungan sa programang gusto mong maisakatuparan. Kaya ikaw, ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, kung may nais kang gawin na alam mong makakatulong sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa lipunan na iyong ginagalawan, gawin mo. Pagkatiwalaan mo ang iyong sarili dahil nandyan ang Panginoon para gumabay sa iyo. Susunod na lang yan sa mga taong tunay na magtitiwala at susuporta sa gagawin mong hakbang. Basta siguraduhin mo lang na tama, maganda at mabuti ang iyong intensyon sa mga taong darating at sa iyo'y magtitiwala at susuporta. Mabalik tayo dito sa videong pinapanood natin. At yun nga, sa puntong ito ay tinatapos ko yung nabili ko sa TikTok na plastic pinwheels. Ito yung pang-alternative sa banderitas, kung alam natin, na kung saan mas lalong naging buhay at makulay yung isang lugar na pinaglalagyan nito. Yun yung isa sa pinaka-goal ko pagdating sa pag-aayos at pag-decorate sa Cabarasa Center. At kahit sa silid-aralan na kung saan ako nagtuturo sa eskwelahan, kahit mga co-teachers ko, kung tatanungin nyo, talagang gusto ko makulay, gusto ko masaya, gusto ko nandun yung pananabik ng bata sa pagpunta niya sa lugar kung saan nangyayari ang kanyang pagkatuto. Sa halos 8 taon kong pagtuturo o bilang isang reading advocate, ito yung isa sa pinakamalaking bagay na binibigyan kong konsiderasyon. Yung lugar na kung saan dapat makulay, masaya, at magbibigay sa mga bata ng di nila makakalimutang karanasan. Dahil para sa akin, hindi lang yung guro o yung nagtuturo ang nagbibigay ng napakagandang karanasan sa mga bata, pati na rin yung lugar mismo na kung saan nangyayari yung kanilang napakagandang karanasan sa pagkatuto. Ayan, medyo natatagalan talaga ako dito sa pinwheel na binili ko dahil talagang kailangan itali ng maayos para umikot pa rin siya kahit nasa lubid na siya. So, sinimulan nito ng tatay ko na talaga namang buong puso ang suporta sa akin sa programa kong ito. Ng pamilya ko na rin. Kaya kung makikita nyo sa ilang uploads ko, talagang nakikita nyo yung tatay ko na minsan siya yung nagkukumpini ng mga sira-sira sa Cabarasa Reading Center. At syempre, yung mga magulang ko sa Cabarasa na kung saan nagtutulong-tulong upang mapanatili yung kaayusan at kalinisan ng aming Cabarasa Reading and Learning Center. Ika nga muli, it takes a village to educate and raise a child. So ayan na. So handa ko na siyang ikabit dito sa harapan ng aming Community Reading and Learning Center. So medyo mahangin sa gabing ito, kaya naman talagang
ingat-ingat pa rin tayo sa pagkabit nito. At kung nakikita nyo, may naikabit na ako dito ng una kong natapos kasama ng tatay ko. At sa kung makikita nyo nga, talagang puno ng banderitas, ng beach flag yung ating reading center. Kaya inaanyayahan ko kayong bumisita at tingnan itong aming munting community reading and learning center. Pero pagpaumanhin nyo lang kasi medyo talagang luma na at marami na kailangang ayusin. Halos 4, 23, 24, 25, ay halos 3 taon na siyang nakatayo. Kaya tingnan nyo, medyo yung sahig medyo bagsak na, pero ika nga kaya to. Alam namin na may darating na isang estranghero na ipapadala ang Panginoon na tutulong sa amin para maayos at makumpone yung ilang mga kailangan ng ikumpone sa aming reading center. Ayan. So, ikinakabit ko na dito yung pinwheel at napakaganda niya talaga tingnan at napaka-buhay na buhay yung front yard ng aming Cabarasa Reading Center. So, syempre, mag-isa lang ang inyong lingkod as usual kasi syempre paggabi na lang naman tumawag pa ako sa mga magulang ng Cabarasa nagpapahinga naman sila. Pero ito yung kasi yung time ko talaga tuwing gabi upang mag-company, mag-ayos-ayos at mag-decorate dito sa aming Cabarasa Reading and Learning Center. At nakakapagbigay ito talaga sa akin ng kasiyahan, lalong-lalo na ito, hobby ko talaga yung mag-decorate, mag-ayos, lalong-lalo na pagdating sa ating programang pagbasa. Kaya yung mga magulang at mga tao na dumaraan talaga dito sa harapan ng aming Cabarasa Reading Center na laging nagsasabi na, "Oh sir, ginagabi ka na. Oh sir," hindi po talaga, ito po talaga yung oras ko na magtrabaho dito sa ating Cabarasa Reading Center. Sa puntong ito, malapit na akong matapos. Nakumpuni ko na rin yung ilang banderitas na naputol at ilinipat ito sa ibang bahagi ng aming front yard. So, yun. At nais ko sanang hingin sa inyo na dumating kayo sa puntong ito ng aking palabas na please do share this video. Tulungan niyo po kami na maraming mga taong makapanood at ma-inspired sa ganitong mga gawain na talaga naman na dapat maging prioritize ng mga pamayanan o ng mga barangay ng ating bayan o kahit saan man panig ng bansa ang ganitong mga programa dahil ika nga nasa pagbasa ang pag-asa. Naway marami pang taong gumawa ng ganitong mga programa, marami pang tao ang ma-inspired na dapat makita natin yung tunay na halaga at tunay na kagandahan ng programang pagbasa, hindi lamang sa eskwelahan kundi pati na rin sa pamayanan. Napakagandang isipin may programang pagbasa sa eskwelahan at lumulusot ito hanggang sa mga barangay, sa pamayanan, lalong-lalo na napakaganda at napakasayang programa ng pagbasa. Ang daming nangyayari, ang daming natututuhan ng mga bata at ang daming mga oportunidad na kaya nating maibigay sa kanila na kailangan nilang maranasan sa mura nilang edad. Yan ang pagbasa. Yan ang programang pagbasa na sana ay mabigyan pansin ng mga opisyalis ng barangay sa ibang mga barangay na sana magkaroon din sila ng community reading program maliban sa school reading program. Maganda kung ganun, nagtutulungan tayo. Kaya nga sabi ko sa lipas kong video, it takes a village. It really takes a village. Kailangan natin magtulungan para sa ganitong programa. Kailangan natin magkaisa. Kailangan natin magkaroon ng iisang layunin upang nang sa gayon ay maibigay sa mga bata
ang mga ganitong karanasan na dapat nilang maranasan at mailayo sila sa mga gawaing hindi karapat-dapat nilang maranasan. Kaya sa paggawa ko ng mga videong itong ibinabahagi ko po sa inyo, isa lamang ito sa aking mga layunin na sana ma-replika ang ganitong mga programa at gawain sa mga pamayanan na hindi lang dapat ito nangyayari sa loob ng eskwelahan. Magtulungan po tayo, magkaisa po tayo, lahat magiging posible, lahat magiging magaan, at lahat ay magiging matagumpay. Ika nga tulad ng tema ng Brigada Eskwela natin sa taong ito, ang bayang bumabasa, lagi nating iisipin na magsisimula ito sa isang pamayanang bumabasa. Kailangan mo na magsimula sa maliliit na pamayanan upang nang sa gayon ay maisakatuparan natin ang isang bayang bumabasa. Dahil lagi nating pakatandaan at ikintal sa isipan ng bawat nilalang na nasa pagbasa ang pag-asa. At dahil umabot ka sa panunood ng palabas kong ito sa oras na ito, hayaan mong hilingin ko naman na i-share ang video ito, mag-comment sa ibaba kung gusto, o di kaya naman mag-iwan ng reaksyon base sa naramdaman mo tungkol sa palabas na ito. At muli, sama-sama nating tuklasin at pasukin ang saya at mahika ng makulay na mundo ng pagbasa.